Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa araw na ito. Panahon ng tag-init, opisyal nang idineklara ng Pag-asa. Mas malakas na partnership sa pagitan ng Office of Civil Defense at Japan International Cooperation Agency. Pinagtibay. Mga estudyante sa Batangas sumabak sa pagsasanay kontra sunog. At libreng Basic Occupational Safety and Health o BOSH training para sa safety officers ng pamahalaan, inialok. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, maghanda na pong tumagaktakang pawis dahil opisyal na ngang idineklara ng Pag-asa ang simula ng panahon ng tag-init sa bansa. Posible namang 8 hanggang 14 na bagyo ang pumasok o mabuo sa bansa. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Asahan na ang mainit na panahon sa pagkawala ng amihan o northeast monsoon na nagdadala ng cool breeze o malamig na hangin. At ang easterlies o hangin mula sa silangan na ang namamayani. Hudyat ng pagsisimula ng warm and dry season o panahon ng tag-init o ng nakasanayang tawag ng mga Pinoy na summer. Ayon sa Pag-asa, asahan sa mga susunod na araw lalo na sa bahagi ng Central at Eastern Luzon na makararanas ng mataas na temperatura at heat index. May mga isolated na pagulan na dulot ng low pressure area at intertropical convergence zone na posibleng makaapekto sa bahagi ng Visayas, Mimaropa at Caraga sa mga susunod na araw. Sa isang climate forum, sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analiza Solis na inaasahan ang unti-unting pagtaas ng temperatura ng hangin at ng nararamdamang init o heat index tuwing oras na tanghali o hapon sa malaking bahagi ng bansa. Ang mararanasang warm at dry season ngayong taon ay maaaring magtagal hanggang sa Mayo. Makikita po natin kasagsagan pa rin ng mainit na ating temperature. April, lalong-lalo na po ng Mayo. And also, meron pa rin po tayong mataas na temperatura posibleng maranasan pagdating ng June. Expected warmer than average surface temperature and yung mga areas po na posibleng magbigay na mas mainit na temperatura at kasunod possible yung alinsangan, particularly in Luzon and the Visayas region. And also yung some areas sa Mindanao and parts of Western Luzon may experience near average to slightly cooler conditions overall, pero makita pa rin po natin mainit pa rin yung ating tag-init, pero kung ikukumpara po natin last year, mas mainit po last year dahil mas record-breaking ang ating mga temperature last year due to strong El Nino occurrences. Ayon kay Solis, posibleng tumaas ng 48 to 50 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa sa katapusan ng Abril hanggang unang linggo ng Mayo. Una nang sinabi ng Pag-asa na kumpara ngayong 2025, hindi magiging kasing init noong nakaraang taon na nakapagtala ng mga record-breaking na temperatura at mataas na heat index o damang init dahil sa strong El Nino phenomenon. Gayunpaman, asahan pa rin ang matataas na heat index sa susunod na mga buwan. Posible ring maranasan ulit ang 52 degrees Celsius na damang init tulad noong 2024. Pero ito ay panandalian at sa iilang lugar lamang sa bansa. Andiyan po yung may init na temperatura and kasagsagan din po ng possible ng mga local thunderstorm activities in transition sa southwest monsoon or habagat na kung saan we predicted na marami tayong mga pag-uulan. At kung titignan din naman natin, July, August, September, generally near average to slightly above average with some patches of above average temperature forecast is predicted during the forecast period. Yung rain temperature extreme naman po natin. So, ito yung mga instant value na possible po na
posibleng makaranas tayo ng mga ganitong matataas na temperatura at dito po ay 39.8 ang possible na pinakamataas na temperature na nating na-predict, lalo na po pagdating po dyan ng April, and then dito rin po maglalaro ng around 38, 39. Pagdating ng May at June, medyo mataas pa rin po yung ating temperature, and possible din po mataas pa rin yung mga alinsangan nating maiitala dyan, lalong-lalo na po dyan sa may parte ng Northern Luzon and portions of lowland Luzon natin. And in terms of minimum temperature naman, medyo mababa yung temperature natin, as low as around 12.5 over the mountainous areas of Luzon pagdating ng April. Posible ang 8 hanggang 14 na bagyo ang pumasok o mabuo sa bansa. 1 hanggang 2 sa buwan ng Abril hanggang Hunyo at 2 hanggang 3 sa mga buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Rainfall outlook for the month of April, near to below normal in Luzon, Visayas with some patches of way below normal in Luzon, and generally po near normal dyan sa may parte ng Mindanao. Pagsapit po ng Mayo, makikita po natin mataas po yung possibility na magkaroon tayo ng above to way above normal rainfall conditions. Possible condition po dyan yung mga tropical cyclone occurrences, pagpasok ng ating southwest monsoon, or yung mga localized thunderstorm activities over most parts of the country. Except dito po sa may parte ng Davao at Cotabato na possible ay near normal rainfall conditions. Pagdating naman po ng June to September, generally near to below normal rainfall conditions ang possible po during the forecast period from June to September. Ayon pa sa Pag-asa, dahil sa mga naranasang pag-ulan, nakapag-ipon ng tubig ang mga dam, lalo na ang Angat watershed, sapat para sa dry season. Samantala, unti-unti nang humihina ang La Nina o ang malamig at maulang lagay ng panahon. Ayon sa Pag-asa, may 62% na tsansang magiging normal na ang panahon pagsapit ng Hunyo hanggang Agosto. Pero hindi pa masabi ng Pag-asa kung magtutuloy-tuloy ito o babalik ang La Nina sa huling bahagi ng taon. Nandiyan pa rin po yung La Nina alert, but nandito na po sa slow decaying La Nina conditions. At most climate models suggest that ENSO neutral conditions will persist until June, July, August 2025 season with 62% likelihood. And then after po nung June, July, August 2025 season, dun po yung nakikita natin whether kung may possibility po na magkaroon ng La Nina or tuloy-tuloy na ENSO neutral condition. Dun natin makikita ng kalinawan kung magkakaroon ng La Nina by end of this year. Pero napakalayo pa rin po nun, mataas pa yung probability, mataas pa rin po ang uncertainty. Kamustahin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa ating latest satellite images, patuloy po yung pagmamonitor natin dito sa low pressure area. Nahuli nating namataan 95 kilometers silangan ng hinatuan sa lalawigan ng Surigao del Sur. Base pa rin sa pinakahuling datos natin, maliit yung tsansa na maging bagyo pa rin itong low pressure area, at dahil malapit rin sa malapit rin po sa kalupaan ay nakikita natin na mas malaki yung tsansa na ito ay malusaw na, lalong-lalo na this coming weekend. At inaasahan nga natin na itong low pressure area na ito ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan, partikular na sa may Caraga. Gayon din, nakikita niyo may mga kaulapan dito sa may Eastern Visayas, at gayon din sa ilang bahagi ng Bicol region, partikular na sa Sorsogon, Masbate, gayon din sa Albay at Catanduanes. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at Kabisayaan, gayon din sa may Bicol region, sa mga potensyal na mga biglang pagbaha or mga flash floods, gayon din yung mga paggunang lupa or landslides. At patuloy ngang kikilos itong low pressure area na to dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, maapektuhan din itong bahagi ng Bicol region. At makikita natin sa iba pang bahagi ng ating bansa, halos walang masyadong kaulapan, kaya patuloy na mainit na panahon ang mararanasan sa araw na ito sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Kaya mag-ingat pa rin po sa mga potensyal ng mga heat stress at heat stroke, dulot nga ng ating mainit na panahon. Gayunpaman, posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog dito sa bahagi ng ating bansa. Maliban dito sa low pressure area na ating minomonitor, wala na tayong binabantayan na iba pang mga low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
Samantala naman, patuloy na mainit na panahon yung nararanasan natin ngayon, lalo nagtapos na nga yung panahon ng amihan. Kahapon, March 27, ito yung mga lugar na nagkaroon ng danger level. Ibig sabihin, posible po yung mga heat stress at heat stroke dulot ng mainit na panahon. Itong Dagupan, pinakamataas po na heat index o damang init na naranasan ay nasa 47 degrees Celsius. Sa Apari, Cagayan, Vera Catanduanes ay 44. Sa Sangli at General Santos ay 43 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao, sa may Subic at sa Cuyo, Palawan, 41 to 42 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 38 to 39 degrees Celsius yung ating heat index na naramdaman kahapon. Ngayong araw naman, March 28 po ito, ay inaasahan natin ang mainit na panahon dito sa may Dagupan, nasa 46 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa General Santos at sa Tuguegarao, Apari, Subic, Sangli at Cuyo ay makaranas hanggang 42 degrees Celsius. March 28 po ito ngayong araw, no? Sa Metro Manila naman 39 to 40 degrees Celsius. Samantala, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya ligtas na pumalaot ang mga maliit sa kayan pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Mag-ingat na lamang po kapag may mga thunderstorm, biglang lumalakas yung alon ng karagatan. Ako naman si Obet Badrina, mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Mas malakas na partnership pagdating sa disaster resilience. Ito ang ipinangako sa Office of Civil Defense ng bagong Japan International Cooperation Agency o JICA Chief Representative na si Baba Takashi. Sa naging pagbisita ni Takashi sa OCD ay humarap siya kay Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno. Ang naturang partnership ay makatutulong na mapalakas ang disaster risk reduction and management strategies at matiyak ang kaligtasan ng bawat komunidad. Nagpulong din sina Undersecretary Nepomuceno at outgoing Chief Representative Takema Sakamoto kung saan nagpasalamat si Yusek Nepomuceno sa suporta sa OCD. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Takashi ang halaga ng tinatawag na innovative approaches para mapaganda at mag-level up ang early warning systems, disaster preparedness at response mechanisms ng bansa na maihahambing sa Japan. Sinabi pa ni Sakamoto na patuloy ang commitment ng Japan sa pagtulong sa Pilipinas. Nakiisa naman si Undersecretary Nepomuceno at sinabing mahalaga ang anumang collaboration pagdating sa disaster preparedness, lalo na sa paghanda sa tinatawag na The Big One. Nagpasalamat si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa publiko para sa matagumpay na first quarter nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa noong Marso 13. Kabuuang 1,317 na mga lokal na pamahalaan, organisasyon at mga eskwelahan ang lumahok sa NCED. Ikinatuwa ni Yusek Nepomuceno ang partisipasyon ng maraming sektor. Anya, mas maraming Pilipino ang masasanay sa mga dapat gawin kapag may sakuna. Ngayong taon, isinagawa ang first quarter NCED sa Santa Rosa City sa Laguna. Kasama nila ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Calabarzon, pati na ang ilang mga taga-pribadong sektor. Matagumpay na naidaos sa lungsod ng Caloocan ang pakikiisa nila sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense. Ang Caloocan City ang napiling lugar bilang regional pilot area ng earthquake drill sa Metro Manila. Panoorin po natin ang malapelikula at makapigil hiningang mga eksena sa idinaos na earthquake drill sa Civil Defense in Action Report na ito. March 13, 2025, Caloocan City. Karaniwang araw. Tuloy-tuloy ang daloy ng komersyo. Pasok sa mga establishmento. Kung walang result, extray. Diretso na lang po dun sa dulo sa kanan. Transaksyon sa lokal na pamahalaan. Operasyon sa pagamutan. Sige sir, buka muna po. Thank you. Maya-maya. Lumilid doon!
Nahintakutan ang mga pasyente sa ospital sa pagyanig. Sumasayaw ang mga ilaw. Ang mga nurse inalalayan ng mga tao. Dito tayo, tara! Sampo ang ulo at nakayukong binaybay palabas ng gusali. Habang ang mga empleyado ng Caloocan City North Medical Center, mga unan at logbook ang ipinangtakip sa ulo. Patay sindi ang kuryente. Iisa ang direksyon ng lahat. Palabas lahat ng gusali patungo sa ligtas na lugar. Sa lakas ng pagyanig, kitang nagkabitak-bitak ang mga pader sa loob ng ospital. Naglaglagan ng mga semento sa kisame. Bumagsak ang sahig ng isang palapag. This is Stream Base. Agad inactivate ang Disaster Risk Reduction and Management Department Incident Team ng lungsod ng Caloocan. Tinukoy ang napinsalang lugar sa Kaplinano ang pagresponde. Go! Takbuhan ng mga first responder. And mayroon kami situation wherein meron po kami isang utility staff na nahulog sa Southwold. At the event po, and we are asking for additional help. Sumugod ang mga ambulansya. Ginalugad ang ospital at inalalayan ang mga biktimang sugatan. Agad nilapatan ng lunas at ini-evacuate ang mga biktima ng lindol. Currently, meron din po kami situation wherein isang po sa aming staff ay nahulog sa scaffolding and kailangan po namin ng additional help. Sana para Maya-maya pa gumuho ang buong gusali. Sa dami ng mga nasaktan at nasugatan, hindi magkamayaw sa pag-alalay ang mga medical personnel. Kung nag-hypervent ka, dahan-dahan yung paghinga. Nahihilo na parang nasusuka, tama? Pareho din rin ang oxygen sa ambulansya. Galas lang po sa inyo. Sige po. Nataganan yan, sir. Ito, mukhang nagsisisyon yung bata. Kailangan may lipat to agad. Dala-dala ang mga kagamitan. Sumugod ang mga bumbero sa gumuhong gusali upang isagawa ang collapsed structure search and rescue upang mailigtas sa mga natabunang residente. Habang ang mga pulis kinordo ng lugar at binantayan ng seguridad at kapayapaan sa lugar. Nagtayo ng triaging area upang mabigyang lunas at maalalayan ng mga residente ng lungsod at naglagay ng modular tents, higaan at binigyan ng pagkain ng social worker sa mga residente. Sa mga umaatikabong eksena sa malapelikulang reenactment na ito, ipinakita ng Caloocan City ang kanilang pakikisa sa unang nationwide simultaneous earthquake drill ng taon. Ipinakita ng makatotohanang senaryo ang hamong susuungin ng bawat komunidad, bayan at lungsod oras na tamaan ng bansa ng pinangangambahang The Big One. Ang Caloocan City ang napiling lugar bilang regional pilot area ng earthquake drill sa Metro Manila. I would like to welcome you to our Humboldt Hospital and to our LGU for gracing our earthquake drill. 5, 4, 3, 2, 1! Disaster preparedness is one of the priority of our city mayor. Maraming salamat po sa inyo na ang Caloocan po ang napili nyo para sa first quarter po ating NCED po, no, yung earthquake drill.
In our commitment to upscale disaster preparedness in the National Capital Region, we laud the local government of Caloocan City and the Caloocan City North Medical Center for accepting the challenge to host this nationwide simultaneous earthquake drill. Our appreciation to Caloocan City for accepting our invitation and challenge to hold this NSED, as well as with the management of Caloocan City North Medical Center. May this activity strengthen your preparedness in handling different scenarios to be able to improve your response. We have attempted to elevate your effort from the usual duck, cover, and hold, and you have succeeded. Nagsagawa ng fire drill ang Philippine Information Agency o PIA. Bahagi pa rin ito ng kanilang paghahanda sa mga emergency situation tulad ng sunog. Nakiisa ang lahat ng empleyado ng PIA kung saan tumakbo sila sa evacuation area sa labas ng gusali ng PIA. Kasabay ng pagsunod ng mga safety protocol matapos mag-alarm, hudyat ng pagsisimula ng nasabing drill. Bahagi rin ng nasabing drill ang mga routine safety measure at isa rin itong paalala na dapat mabilis ang pagtugon ng mga tao sa mga real-life emergencies. At abangan mga bumbero sa Batangas, tinuruan ang ilang piling estudyante kung paano maging handa kontra sunog at iba pang emergency. At libreng basic occupational safety and health o BOSH training para sa safety officers ng pamahalaan. Inialok ng Occupational Safety and Health Center Regional Extension Unit Cordillera. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. #panatag ang may alam. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.
maging panatag Pilipinas. Ligtas. Nagbabalik po ang Civil Defense in Action. Nag-aalok ang Occupational Safety and Health Center Regional Extension Unit Cordillera ng libreng Basic Occupational Safety and Health o BOSH training para sa safety officers ng pamahalaan. Ang 10 oras na pagsasanay ay isang mandatory course na dinisedo para magbigay ng kaalaman at kasanayan na magagamit ng safety officers sa kani-kanilang safety and health programs. Ilan sa mga kasanayang maiuuwi ng mga lalahok dito ay ang pagtukoy sa mga potensyal na peligro sa kaligtasan at kalusugan at sa mga hakbang na maaaring gawin para maiwasan ito. Tinuruan ng mga bumbero ng Bureau of Fire Protection sa San Jose, Batangas ang ilang piling mga estudyante kung paano maging handa kontra sunog at iba pang emergency. Halos 30 college interns ang nagkaroon ng dagdag kaalaman kaugnay sa mga safety equipment na ginagamit sa pagresponde sa mga sunog, maging sa tamang paraan ng pagbibigay ng paunang lunas at CPR. Naranasan din ng mga estudyante na mag-rappel mula sa 2nd palapag pababa sa unang palapag ng stasyon habang ginagabayan ng mga bumbero. Bukod sa college interns, inimbitahan din ang mahigit 20 grade 1 students kasama ang kanilang mga magulang na tinuruan na mga tamang gagawin kung sakaling magkaroon ng sunog. O ito po, babala po sa publiko mula sa Office of Civil Defense, Ilocos Region. Ito hinggil sa isa pong scam na ginagamit ang pangalan ni OCD Region 1 Director Lawrence E. Mina sa pakikipagtransaksyon sa mga supplier. Muli pong pinaalalahanan ng publiko na wala pong kahit anong transaksyon si Director Mina, mapa-personal o procurement-related. Lahat po ng transaksyon, lalo't may kinalaman sa procurement, ay kailangang dumaan sa lehitimong government channels at otorisadong ahensya. Hinihimok po namin kayong maging mapagmatyag upang hindi mabiktima ng ganitong mga scam, at kung kayo po ay may nalalamang kahina-hinalang aktibidad, ipagbigay alam lamang po sa pulisya o sa pinakamalapit na opisina ng Office of Civil Defense upang makaiwas sa mga scam call o procurement-related concerns. Kontakin lamang po ang mga numerong makikita sa inyong mga screen. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging